Hello, magandang hapon. And ako nga pala si Jerry Del Rosario. Kagabi, may sinend sa akin si Gemma na 6 na mga editorial cartoons and sabi niya baka pwede ko raw i-rank and magbigay ng critic or comments about dun sa 6 na cartoons na yon. So, bago ko bigyan ng kritisismo yung yung mga gawa, siguro bigay lang ako ng criteria kung ano ba yung hinahanap sa isang editorial cartoon. Syempre, una, kailangan yung clarity ng message. Kapag kasi sinabi natin editorial cartoon, di ba, malamang na nabanggit na rin to sa inyo ng mga proctors ninyo, na ito ay wordless editorial. So, meaning, yung mismong drawing yung nagbibigay ng detalye o ng idea or nung konsepto ng opinion. Pangalawa, kailangan meron siyang opinion, meron siyang pinapanigan. Kasi kapag ito ay parang stating what is the facts lang, hindi siya opinion, wala siyang stand. So, mahalagang point yon. And third, ang isang hinahanap dun sa cartoon is yung rapport. Ibig sabihin ng rapport, ito yung instant connection between you and as a cartoonist and dun sa inyong mga readers. So, ibig sabihin, yung mensahe, kailangan instantly, isang tingin lang, nakuha na ng mambabasa nyo yung mensahe na gusto nyo iparating. So, without further ado, ito yung ranking ng mga pinigay na cartoon batay dun sa topic na statement ni President Bongbong Marcos tungkol dun sa EDCA. So, doon sa number 6, ito yung napili ko. And para siguro doon sa artist na gumawa nito, meron kasing mga visible na problem areas. Like for example, napaka diin nung kanyang mga strokes. Lalo na sa area na to. Yan. Nasugatan na yung papel. And medyo nung sinishade na niya, siya dumadiin. Kumbaga, in a way, parang na-damage yung cartoon. Pangalawa, doon sa mensahe, mas mainam siguro na halimbawa itong kamay na to, pwedeng part ng imbes na lagyan natin ng word na to na China, pakita natin na kamay siya ng isang Chinese. For example, instead na parang ordinary damit lang, yung parang costume nila Jackie Chan sa ancient China, yung mahaba yung manggas and makakapal yung folds, then solid na black yung costume. And pagdating naman sa US, kung aware kayo doon sa konsepto ni Uncle Sam, usually parang guantes yung kanyang nakaguantes yung kanyang kamay, and then may mga stripes siguro dito to represent America. So, hindi kailangan na ilagay na China and USA yung nagtatalo para dun sa Pilipinas. Obviously, Filipino yung dinidepict dito sa central image natin. But, again, yun nga, pwedeng wala ng salita dito eh. Pwedeng itong mga words na to ay palitan ng actual images, and mas mainam sana yon. Isa pang comment ko dito, hindi siya masyado na convey yung message kasi doon sa opinion, pinag-uusapan doon na merong mga dagdag na mga military training exercises sa Pilipinas. So, hindi masyado malinaw dito yung yung EDCA. So, yun yung medyo dahilan bakit ito yung nasa number 6. Yun. And isang pa pala, siguro iwasan na rin natin yung pag-i-smudge. Katulad nito, lumalabas na dun sa frame yung pagkukuskus natin dun sa papel. Lumalagpas na dun sa mga areas kung saan hindi naman kailangan
lumagpas yung mga smudges. Kasi medyo madumi siya kasing tingnan. Mas mainam pang gumamit ng mga tinatawag na hatches. Or kung ito ay mga katulad nito, yung talaga pinuno niya yung yung areas ng black. So mas mainam pa yung ganun ang gawin kaysa dun sa i-smudge natin yung papel kasi medyo madumi siyang tingnan. And as a cartoonist, kailangan aware kayo dun sa malinis yung gawa natin. Kasi syempre ipapakita natin yan sa ibang tao. Another thing yung mga border lines. Siguro maganda sa mga competition, magdala tayo ng ruler. Pwede natin gamitin yung ating ID para maging mas decente yung ating borders. And maganda kasi yung ginagawa niyang effect dito. Katulad nito, lumagpas yung border do sa image. So, ang dating, parang lumalabas dun sa frame yung image. And hindi siya masyadong halata kapag hindi solid yung borders natin. And mas okay kung mas makapal pa actually yung borders. Mga ganyan kakapal. Kasi mas makukulong natin yung image dun sa frame. Plus, kung gusto nyo talagang gumawa ng effect na lumalabas sa frame yung inyong character, mas mahahalata siya. So, yun. Payo ko sa mga susunod, kapalan nyo yung inyong mga borders. Yun. So, sa panglima naman, ito yung napili ko. Kaya siya yung mas angat do sa isa is wala siyang kahit isang text na ginamit. And, magandang pasimula siya sa isang cartoonist na hindi niya kailangan ng words. Ang ginamit niya dito is mga symbols, like for example parang siyang tattoo ng America and Chinese flag plus yung Pilipinas sa gitna. Okay din yung composition niya kasi na-fill niya yung frame. Again, medyo yung border natin sana mas maayos. So, gumamit tayo ng na mas makapal na mga borders. Then, ang isang issue ko lang talaga is yung medyo may dungis siya. Madumi siyang tingnan dahil dun sa mga smudges na lumalagpas doon sa mga areas. And, isang technique na pwede nyong gawin ay kapalan nyo yung outlines ninyo dun sa central character na gusto nyong makita. Kapalan nyo pa yung kanilang mga yung kanilang mga outline. Kasi para mas maging siya, mag-pop up siya dun sa frame. So, kung meron pa kayong time, kapalan nyo yung mga outlines. Kasi ang nangyari dito, di mo na makita yung saan nagsimula yung kamay nung flag ng America tsaka nung sa China. Medyo nagkalabo-labo siya sa middle. So, pwede nyong kahit pa paano kung makapal yung outline ng inyong character. For example, ito, na pala niya to? Muscle niya na pala. So, mas mahahati nyo yung frame. Katulad ito, katawan pa to nung character ninyo. So, makakatulong siya para i-subdivide yung characters na nag-intermingled. Yan. So, mas makapal o heavy na outlines. Usually, sa cartooning talaga, ang medium na ginagamit natin ay yung pen and ink. Ibig sabihin, hindi talaga lapis yung pinaka-final form ng ating artwork. Kasi sa pag nasa printing press kayo, hindi makikita kasi yung hindi makikita masyado yung mga gawa ng lapis kasi in a way kailangan vectorize. Kaya makikita niyo sa mga newspapers, usually gumagamit sila ng mga hatches o kaya imbis na
naka-shade lang tong pants kunwari, dinadarkan na nila yan. Ginagawa na nilang solid na black. So, pwede nyo siyang i-incorporate sa kung yung competition ay lapis lang ang pinapayagan, pwede namang gumamit kayo ng mas darker na mga lapis. Kung aware kayo dun sa mga Staedtler, pwede dun yung mga nasa B, pwede pang sketch nyo yung HB, pero yung pang outline ninyo, tsaka yung pang solid nyo sa mga buhok kunwari, tsaka sa mga areas na isosolid nyo na black, pwede yung mga B, patas, B2 to 6, mga ganyan. Pero dun sa mga pang hatches, siguro pwede yung mga HB, H1, mga ganun. So, makita niyo yung pinagkaiba kapag may outline yung, makapal na outline yung central images ninyo kaysa dun sa wala. So, makita niyo yung difference. So, yun yung payo ko dun sa mga artworks later on. Then, dun sa pang-apat na rank, ito naman yung napili ko. Kung mapapansin nyo, halos yung first 6 ay pare-pareho ng yung first 3 na nasa rank natin, rank 6, 5, and 4, halos magkakapareho yung kanilang pyesa. And ang maganda dito sa isa na to, kita mo yung central figure, hindi naghalo yung drawing nila. Maganda yung paggamit niya ng hatches lalo na sa area dito. Minsan kasi sa competition, ang natutunan ko dyan nung sumasali pa ako nung college, yung mga judges ang hinahanap nila is something na naiiba sa karamihan. Halimbawa, lahat nung, for example, may 100 kayong kakompetensya, 100 plus kayo ng mga participants. Usually, yung una nyo maiisip, malamang yun din yung naiisip nila. Kaya, parang, ang nangyayari, kahit maganda yung drawing nyo, pero pag pare-pareho kayo ng ginagawa, pare-pareho kayo ng konsepto, walang naiiba, parang nagiging part siya ng something generic. Kasi naisip din to na iba eh. Maganda yung pagkakadrawing. Pero nakita ko na to eh. Parang hindi siya magre-register sa isip nung judges o nung magja-judge doon sa gawa ninyo. Isa pang kritiko, sana itong part nung part nung kamay ay nag-overlap dito yung yung daliri nung isa, para mukhang talagang may iniipit. Kumbaga, instead na parang nakapatong lang yung daliri, kasi dalawang daliri lang yung nagpipinch eh. So, at least pag ganito, mukha talaga siyang iniipit ng dalawang daliri. So, pwedeng ganun ang gawin sa susunod. Pero maganda sana yung drawing. Yung paggamit ng abbreviation, okay lang siya for example, sa US. Kasi, lahat ng tao aware sa ibig sabihin ng US. Pero CN, China, mas mainam buuin yung word na China kesa do sa CN, kasi hindi lahat magigets yung ibig sabihin nun. Baka mamaya isipin iba Cartoon Network. Yun. Okay. Doon sa isa pang nakita ko dito na pwede sanang idagdag ay yung tinatawag na horizon line. Katulad nito, nakaangat siya sa lupa eh. Pero hindi natin siya masyadong nakikita. Hindi siya masyadong obvious. So, pwedeng gawin is maglagay lang ng isang linya sa ilalim na nagpapakita na inaangat siya. Tapos siguro mayroong shadow may shadow siya dito. Sorry. Na magpapakita na nakaangat siya sa lupa. Okay? So, yeah. Pag ganito kasi parang at least merong part na inaangat siya at mid-air siyang pinag-aagawan or pinupull sa magkaibang direction. So, yun. So, sa number 3, ito yung top 3 natin. Okay, ito. Ang nagustuhan ko dito is ginamit nila dito yung sombrero ni Uncle Sam.
para i-depict yung United States. So, magaling yung pagkakagawa ng konsepto na parang instead na nasa boat, ay nasa top hat ni Uncle Sam. Kung tutusin, pwede nang wala dito yung word na US pero yung wala na siya. And kumbaga magigets naman na natin. Then itong si kuya na Pilipino, parang nakasakay lang siya sa batya or planggana na nagre-represent doon sa Pilipinas. So pwedeng siguro may dagdag lang ditong parang sail na Philippine flag, pwedeng tattered siya. Then pwedeng yung kalahati nung planggana niya ay siguro pala to sa lakot. Sorry. Ay lumulubog na. And parang ang maganda kasi dito yung mismong central na topic which is EDCA, yun dahilan bakit siya hindi tuluyang lulubog. So mas malapit kasi to doon sa mismong opinion. Ngayon, again, ang comment ko lang dito yung ating border sana ay mas malinis, mas maayos. Magdala kayo ng ruler pag sa competition, pwede naman yun. Or gamitin niyo yung ID niyo. Kaya magtiklop kayo ng papel ng pahaba hanggang sa tumiga siya, tapos yun yung gamitin yung ruler. And then, ganun pa rin. Kapalan natin yung ating mga outlines para mas lumutang yung ating mga subject. Yun. Mas makakatulong para umangat yung ating drawing. And dito kasi halos parang di yata natapos ni Kuya yung pagdodrawing niya kasi manipis lang yung dito sa paa. Pero maganda yung composition, maganda yung sinasabi, and mas malapit siya doon sa topic na pinag-uusapan. And for improvement lang naman yung mga nabanggit kong additional. Yun. So sa ating number 2, yung pangalawa ay ito. Yun. So dito mayroong military o US soldier na mayroong top hat ni Uncle Sam. Okay siya para i-depict yung kung ano yung particular na area ng opinion, which is yung military deployment o pagtatayo ng mga bases kung saan pwedeng lumahok yung mga foreign military personnel like sa US doon sa exercise, which is yung EDCA. And again, magandang depiction to doon sa topic, nakaka-relate agad tayo doon sa kwento. And dahil nga ang naiba dito sa unang tatlo na pinakita ko is ginagamit nila yung yung body of water. Obviously, tubig to kasi nalulunod siya. In a way, parang meron ditong issue kasi sa West Philippine Sea tsaka sa China, di ba? Na isa rin yun naman sa dahilan bakit tayo bigla-biglang sinasabihan ng China, oy, kung di naman namin kayo gagirahin, bakit kayo naghahanda? Kumbaga, kahit di siya nabanggit doon sa editorial, pero meron siyang additional context why merong ganitong paghahanda, may ganitong sinasabi ang China sa atin at yung participation ng US soldiers sa EDCA. So magandang additional na information yun na wala doon sa original piece dahil di naman nabanggit doon yung pag-aagawan ng Pilipinas at China sa Spratlys Islands. Pero doon makikita kung gaano ka knowledgeable yung artist tungkol doon sa issues na ginagawa niya ng cartoon. So again, ginamit niya dito yung yung border, sana mas malinis, mas maayos. And dito lumabas siya sa border. Ang payo ko lang, kapag gagawa kayo ng something like itong boat, sana binuo nyo yung boat.
imbes na half lang, kasi walang sense na nilabas nyo yung boat sa frame pero puputulin nyo lang din. Usually, kung ayaw natin i-drawing yung buong bangka, doon natin ilalagay yung border sa dulo nung nung papel kung saan natin siya pinutol. Ngayon, kung ilalabas nyo yung anumang element, buuin nyo. Huwag yung puputulin kasi parang wala siyang sense na nilabas nyo siya sa frame pero puputulin nyo lang din siya doon sa cartoon. Yun. And yung ating yung napili kong number 1 sa ranking ay ito. So yun. Doon sa isa lang kasi yung tao na ginamit niya, and napakita dito yung kung gaano ba ka-massive yung US forces, na kung saan yun naman yung purpose ng EDGA, para tulungan tayo. And then yung bangka niya, which is bangkang papel, na parang pagpapakita na ganun nga yung problema natin sa Pilipinas, na hindi tayo pwedeng makipagsagupaan sa kahit anong bansa, China man yan o USA. At the same time, makikita mo doon sa expression niya, at dahil nga nanginginig-nginig pa yung bangka niya, kung gaano parang ka-desperate yung attempt natin na humingi ng tulong sa US. And kahit na sa atin nag-initiate yung EDGA sa Pilipinas, mas ang dating ay yung US yung tumutulong sa atin, o mas tayo yung may malaking gains doon sa EDGA. Kaya parang ang dating sa US nagmumula yung tulong. Another thing is USA naman yung nakikinabang doon sa pag-angkla sa Pilipinas through EDGA. So malalim yung sinasabi niya. Marami kasi nagsasabi na sa EDGA mas pabor daw ito sa agenda ng US. Mapapakinggan niyo yan sa TV. Mapapakinggan niyo siya sa radyo, mapapakinggan niyo siya sa mga balita sa TV. May mga political analysts na ganon. Kung matatandaan nyo, yung nangyari kay Pemberton noon, medyo dehado tayo doon. So, this is a very, very good representation nung kung ano ba yung essence nung usapin nung EDGA. Kaya ito yung napili ko na as a pinaka number 1 na depiction nung opinion on the issue. So, sana lang din yung border yung border niya ay mas malinis, mas makapal, kasi mas masasarado natin yung drawing doon. And di ko lang alam kung balak niya ilabas yung dulo ng boat, pero yun nga, isa to sa mga pinaka-solid na hindi siya masyadong madungis, although may smudging pa rin tayong ginagamit. Sana maiwasan, gumamit na lang tayo ng hatches. And may papadala akong rin kay Gemma na exercises material na ginagamit ko sa pag-train dati. Isa dito yung paano ba gumawa ng political na cartoon, tsaka yung mga hatches. So pwedeng gawin yung exercise siya. Isang maganda rin kasi dito sa drawing na to, kahawig ni Bongbong Marcos yung character na ginamit ni Kuya o ni ate na nag-drawing. So okay siya, na kasi nga ang editorial cartoon talaga ay political cartoon. So ina-expect ng marami siguro na halimbawa kung China at Amerika yan, ang makikita dyan ay si Biden, si Xi Jinping. So meron ako bibigay na exercise material na paano ba mag-construct ng drawing from picture, tapos unti-unti nyo siyang gagawin na sarili nyong political cartoon. So yun. So maraming salamat, and sana sa susunod yung division competition nga ba ay manalo yung mga contestants ng school ninyo. Yun. So maraming salamat po.